Nagpahayag agad si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na pagkatapos ng Venezuela, balak nilang sakupin ang Cuba at Greenland. Inatasan ni Trump ang pinagsamang command ng espesyal na operasyon ng Estados Unidos na gumawa ng plano para sa militar na pananakop sa Greenland. Nag-aalarma ang European Union tungkol dito. Ang pananahimik ng NATO sa banta ni Pangulong Trump na sakupin ang Greenland ay nagdulot ng pag-aalala sa mga kabisera ng Europa. Natakot na hindi maprotektahan ang karapatan ng Denmark ng alyansa. Kasabay nito, naghahanda ang mga bansang Europeo, lalo na ang Britanya, na magpadala ng tropa sa Greenland para pigilan ang layunin ni Trump. Samantala, iminungkahi ng Alemanya ang alternatibo, pagsasama ng puwersang militar para protektahan ang Greenland laban sa Rusya at China. Sabi ni Trump, mas gusto niyang magkasundo pero handa ang Estados Unidos makipagdigma kung hindi ito magtagumpay. Bukod pa rito, nagbanta si Trump na hindi na papasok ang pera at langis sa Cuba, kaya dapat agad na makipagkasundo ang pamahalaan doon sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, pinoprotektahan ng mga bandido mula Cuba ang mga politikong Venezuelan, pero karamihan sa kanila ay namatay ng dukutin ng Amerika si Nicolas Maduro. At sa kaso ng Cuba, hinikayat din ni Trump ang kanyang mga sundalo na maghanda ng mga planong militar para pabagsakin ang rehimeng komunista. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ng sabay ang mahirap na paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga mabilis naming natatanggap na balita. Pinag-uusapan sa Washington ang posibleng dagdag presensya ng Amerika sa Arctic dahil sa takot sa lumalaking impluensya ng ibang pandaigdigang kapangyarihan. Ito ang nagdudulot ng tensyon hindi lang sa loob ng Estados Unidos, kundi pati na rin sa mga kaalyado nila sa NATO. Inatasan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pinagsamang command ng espesyal na operasyon na bumuo ng plano para sa militar na pananakop sa Greenland. Ayon sa mga source, naniniwala ang mga tao sa paligid ni Trump na kailangang kumilos agad upang makuha ang kontrol sa isla bago pa man ito maagaw ng Russia o China. Ipinapahayag na isa sa mga aktibong taga-suporta ng ideyang ito ay ang tagapayo sa pambansang seguridad na si Stephen Miller. Ang ilang tao sa paligid ni Trump ay nagtutulak sa kanya na gumawa ng matitinding hakbang. Hindi pa ito nawawala. Ito ang inspirasyon mula sa kamakailang operasyon ng Estados Unidos sa Venezuela, kung saan nahuli ang dating Pangulo na si Nicolas Maduro. Tinitingnan ang operasyong ito bilang halimbawa na ang mabilis at matatag na aksyon ay maaaring magbigay ng resulta sa iba pang mga rehiyon. Ayon sa mga Amerikanong mamamahayag, nagdududa ang pamunuan ng mga Amerikanong himpilan sa mga plano sa parehong panahon. Sinabi ng militar ng Estados Unidos na ilegal ang pag-atake sa Greenland at hindi ito papayagan ng Kongreso. Ayon sa mga pinagkukunan, itinuturing ng mga general na baliw at ilegal ang inisyatiba ni Trump at sinusubukan nilang ilihis ang atensyon niya sa ibang proyektong militar. Samantala, hayagang sinabi na ni Trump na kung hindi siya makakapagkasundo sa mga Europeo tungkol sa paglipat ng Greenland sa Estados Unidos, handa na raw sakupin ng mga Amerikano ang isla gamit ang militar, kaya nag-aalarma ang mga Europeo. Hanggang ngayon, hindi pa naglalabas ng pampublikong pahayag ang alyansang NATO na magpapatibay sa teritorial na integridad at soberanya ng Denmark at Greenland, at hindi pa rin tumutugon sa pahayag ni Trump. Ang malaking Arctic na isla sa Karabakh ay nagdulot ng hindi pagkakasundo sa mga bansang Europeo sa NATO, habang sinusubukan nilang magpakita ng pagkakaisa at bawasan ang tensyon sa Europa at Amerika. At ngayon, ang pangkalahatang kalihim ng NATO na si Mark Rutte na may napakainit na relasyon kay Trump ay nanatiling hindi karaniwang tahimik sa lahat ng panahong ito. Sa gitna ng ganitong kritikal na issue ng seguridad, ang mga mungkahi ng Paris at iba pang mga kabisera para palakasin ang aktibidad ng NATO sa Greenland ay hindi tinanggap. Mark Rutte. Gayunpaman, nakaisip na ang mga Europeo kung paano lalabangan si Donald Trump. Bagaman sa tingin ko, at gaya ng nasabi ko na ng ilang beses, lahat ng kilos ni Trump tungkol sa Greenland. Ang mga iyon ay talagang nakatuon sa kung ano ang iniaalok ngayon ng mga Europeo na gawin. Halimbawa, iminungkahi ng Alemanya ang paglikha ng pinagsamang misyon ng militar ng NATO para subaybayan at protektahan ang seguridad ng alyansa
sa Arctic. Ang pangunahing layunin ng bagong misyon ay protektahan ang Greenland. Maaaring gawing halimbawa ang Baltic Century na itinatag 1 taon na ang nakalipas para sa seguridad ng NATO sa Dagat Baltic. Ang misyon na maaaring tawaging Arctic Shield ay magpupokus sa pagbibigay ng seguridad sa Greenland. At ngayon, ito ang alam natin. Ang pinununo ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Alemanya na si Johann Vadeful ay inaasahang bibisita sa Washington sa mga susunod na araw. At doon ay makikipagkita siya sa kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio at balak nilang pag-usapan ang tungkol sa Greenland. At babanggitin ko ang kanyang sinabi doon kung saan may magkakaibang pananaw. Gusto naming pagtrabahuhan ang mga hindi pagkakaunawaan na ito sa pamamagitan ng pag-uusap upang maayos naming magampanan ang aming sama-samang responsibilidad para sa kapayapaan at seguridad. Ang mga lehitimong interes ng lahat ng kaalyado ng NATO, pati na rin ang interes ng mga naninirahan sa rehiyon, ay dapat na nasa sentro ng aming mga konsiderasyon. Siyempre, kasama rin dito ang Greenland at ang mga tao nito. Kasabay nito, sinimulan ng United Kingdom ang mga pag-uusap sa mga kaalyadong Europeo tungkol sa posibleng pag-deploy ng mga puwersang militar sa Greenland upang palakasin ang seguridad sa Arctic at alisin ang mga alalahanin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ang pamunuan ng militar ay naghahanda ng mga plano para sa posibleng misyon ng NATO sa isla. Kamakailan, nagkonsulta na ang mga opisyal ng Britanya sa mga kinatawan ng Alemanya, Pransya at iba pang bansang Europeo para simulan ang paghahanda. Partikular, maaaring isama sa mga plano ang pagpapadala ng mga sundalong Briton, mga barkong pandigma at mga eroplano upang protektahan ang Greenland mula sa mga posibleng banta mula sa Russia at China. At sa ganitong paraan, mawawala ng dahilan si Trump para sakupin ang isla. Ayon sa plano ng mga kaalyado, papayagan nito ang Pangulong Amerikano na ipahayag ang tagumpay para sa mga nagbabayad ng buwis sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Europa ang sumasalo ng mas malaking bahagi ng gastos para sa seguridad ng rehiyon ng Atlantiko. Iyan ang sinasabi ko, layunin nilang pagbantain ang mga Europeo para akuin nila lahat ito. Ngayon, nagbanta si Trump na ititigil ang pera at langis sa Cuba, kaya posibleng ito ang susunod na target. Ayon sa kanyang mensahe sa Trust Social, sinabi niya na ang mga bandido ng Cuba ay nagprotekta sa mga diktador ng Venezuela. Ngunit karamihan sa kanila ay namatay sa operasyon ng Amerika para dukutin si Nicolas Maduro. Sabi ni Trump, matagal nang umaasa ang Cuba sa langis at pera ng Venezuela kapalit ng pagbibigay ng Havana ng seguridad sa mga diktador ng Venezuela. Pero ngayon, hindi na kailangan ng Venezuela ang proteksyon mula sa mga bandido at mangunggotong ng Cuba dahil poprotektahan na ang bansa ng Estados Unidos mula ngayon. Eksaktong sipi, wala ng langis, wala ng pera na papasok sa Cuba. Zero na. Mahigpit kong ipinapayo sa rehimeng nasa Cuba na makipagkasundo na habang hindi pa huli ang lahat. Paalala ko rin dito na hayagang sinabi ni Trump na ang susunod na hakbang ng kanyang administrasyon sa paglaban sa kalakalan ng droga sa Latin America ay ang Cuba. Ayon sa kanya, lohikal na tumulong sa mga Cuban matapos ang nangyari sa Caracas. Samantala, sinabi ng lider ng Cuba na si Miguel Diaz-Canel Bermudez na handang lumaban ang hukbong sandatahan ng Cuba para sa Venezuela at tinawag niyang pasismo ang operasyon ng Amerika. Pagkatapos ng pahayag, wala nang nangyari. Dito nagsimula ang nakakaintrigang bahagi. Matagal ko nang sinasabi sa aking mga palabas na si Ginoong Sekretaryo ng Estados Unidos, Marco Rubio, ang pangunahing tagapagbigay ng ideya sa operasyon laban sa rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela. Siya mismo ang nagpumilit na sa isang hampas lang ay maaaring mapatumba ang dalawang rehimen sa Havana at Caracas. Paalala ko lang, si Marco Rubio ay anak talaga ng mga Cuban. At kung titingnan mo ngayon ang mga Amerikanong media, makikita mong si Marco Rubio ay tinuturing ng magiging presidente ng Estados Unidos sa 2028 dahil sa kanya mismo ang estratehiya. At ngayon, maraming eksperto na ang nagsasabi na kung si Sekretaryo ng Estado ng United States na si Marco Rubio ay pababagsakin pa ang rehimen sa Cuba, sigurado na siya, hindi man 100%, pero 99%. Siya na ang susunod na presidente ng Estados Unidos. Malaking tagumpay ito. At maging si Donald Trump ay nagpapahiwatig na susuportahan niya ang ideyang ito. At dahil dito, tiyak na ipipilit ni Marco Rubio ang pagpapatalsik pa ng isa pang rehimen, habang abala ang mga Europeo
sa pagpapatupad ng seguridad sa Greenland. Ganyan ang komplikadong galawan, dito ko natatapusin mga kaibigan. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Abangan ang susunod.